pinagtatagpi-tagpi. Sabi ko nga, salamat sa mga kapatid sapagkat pinadali nila yung aking pagsasalita ngayon dito sa harap. So, sa umagang ito, ang topic natin ay yung tinatawag na libingang walang laman. So, John 11:25 yung shinare ni Kuya Edward kanina. So, hindi na po natin i-elaborate ito, no? Ang ganda na pagkaka-explain ng mga kapatid, no? So, ito pong tinatawag na Easter Sunday o yung Pasko ng Pagkabuhay. Sabi nga ni Kuya Mar kanina, buong mundo, Christian world, no? Talagang sineselebrate po itong Easter Sunday. Yung iba, yung mga kapatiran nating iba, church, no? Meron pa silang tinatawag na morning service, sunrise service na tinatawag. Alam niyo mga kapatid, no? Ito po ay, sabi nga ni Kuya Aris kanina, this is a message of hope, this is a message of joy, and this is a message of encouragement sa bawat isa. So ito po yung significance, yung kahalagahan ng ating pananampalataya. Sabi nga po, no, nung nabasa ko, yung mga Puritans preacher ng 1600, sinasabi nila na ang resurrection, this is the victory of a church, no? And then resurrection, this is our justification. Tayo po ay naging makatwiran sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon Kristo. So, resurrection, this is the forgiveness of our sin. Sabi nga po, kung walang resurrection, nananatili tayong makasalanan hanggang ngayon. Kung walang resurrection, sabi ni Kuya Aris, wala tayong pag-asa. No? After death, no? Kung walang resurrection, itong buhay natin ito, dito sa lupa at sa susunod na buhay, wala pong silbi ang buhay natin. Kung walang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon Kristo. Sana, itong message na ito, mga kapatid, mas lalo pang tumibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. At higit sa lahat, mas mamahalin pa natin siya, no? Lalalim ang ating pagkakilala sa Kanya. So, bago po tayo magpatuloy, medyo mahaba po ito. Sabi nga ni Kuya kanina, medyo late Ninong, no? So, tayo po ay magbe-verse by verse. Mark chapter 6, 1-8, mga kapatid. Magandang mag-verse by verse kasi makikita po natin dito yung mga iba't ibang insight, no, na nais parating ng writer. Siguro bago tayo magsimula, let us pray. Muli po, Panginoon, kami po ay dumudulig sa inyo sa araw na to. Kami ay humihingi ng knowledge na nagmumula lamang sa inyo. At dalangin namin ang Banal Espiritong kumilos sa inyong mga anak, sa lahat ng mga makikinig ng inyong salita, patungkol sa pagkabuhay na magmuli na aming Panginoon Kristo. Panginoon, bigyan niyo mo ako ng karunungan na nagmumula lamang sa inyo. Itago niyo po ako sa inyong likuran. At nawa, Panginoon, ang inyong pangalan lamang may taas sa aming kalakitan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, ito po, yung main verse natin, John 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na magmuli at ang kabuhayan. Ang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. So, ang ganda ng pagkaka-explain mga kapatid kanina. Ito po yung hope natin, no? Kasi alam naman natin lahat ng tao ay papawi sa mundong ito. Pero alam natin, meron tayong maganda yung hinaharap natin, no? After na matapos natin dito sa buhay na to. And then, ito po yung istorya sa Mark chapter 16, verse 1. Sabi po dito, no? So verse 1, at nang makaraan ng Sabat, si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. So dito makikita natin mga kapatid. Dalawang bagay po ang makikita nating insights dito. Unang-una, yung negative insights, yung unbelief nito mga babaeng ito. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon Kristo na siya ay mabubuhay na magmuli,
Pero makikita natin yung unbelief nila. Bakit pa sila bibili ng mga herbs and spices? Kung alam naman nilang mabubuhay na magmuli ang ating Panginoong Kristo. No? Makikita natin dito, on the other side naman, ito pong ginagawa nitong tatlong babae na ito, no? Si Magdalena, ni Santiago at si Salome. In the other side, this is their true worship to our Lord Jesus Christ. Sapagkat bago pa nangyari itong sin na to, alam nila kung saan inilibing ang ating Panginoong Kristo. At alam din nila na si Jose Arimatea at si Nicodemo ay nagdala po ng 75 pounds of herbs and spices para i-anoint ang katawan ng ating Panginoong Kristo. So, kung alam nila, makikita natin dito na hindi sila satisfied doon sa worship na ginawa ni Nicodemo at ni Jose Arimatea. So dito, bilang paalaala sa atin, mga kapatid, no? Kumbaga binibigyan tayo ng inspiration na we must worship also. So yung satisfaction, dito mga babaeng ito, hindi sila satisfied sa na-witness sila kung paano yun yung katawan natin Panginoong Kristo, ni Nicodemo at ni Joseph, no? Sila gusto rin nilang ipakita, ipadama sa ating Panginoong Kristo yung kanilang devotion, no? Makikita natin dito na hindi lamang ganong kahirap ang devotion na ginawa ng mga babaeng ito, no? Sabi sa Mateo 27:66, kaya't sila'y si Paraon at iningatan nila ang libingan at tinatakan ang bato na kasama nila ang bantay. So dito makikita natin, meron pong danger. Na-witness nila na nakasealed ang libingan ng ating Panginoong Kristo. At the same time, merong surveillance, mga kapatid. Ang surveillance dati, hindi po yung mga CCTV na nakikita natin ngayon. Ang surveillance during that time ay yung pong mga kawal, no? May mga bantay, mga kapatid. At itong mga bantay na to, very vicious po ito, matatapang po ito, no? So dito makikita natin na hindi naging hadlang yung danger na maaari nilang kaharapin sa kanilang devotion, sa kanilang worship sa ating Panginoong Kristo. So inalintanan nila yung danger, no? Wala silang pakialam kung ano yung mangyayari sa kanila. Ang mahalaga, maipadama nila sa ating Panginoong Kristo ang kanilang pagmamahal. The next verse, sabi sa verse 2, at pagka umaga ng unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. Ito, napakaganda po ito mga kapatid. Sapagkat dito makikita natin na yung progressive and then yung pattern, yung paraan ng pagsamba sa ating Panginoong Kristo. So sinabi po dyan, no? Nung pagka-umaga ng unang araw ng isang linggo. Ano pong unang araw ng isang linggo to? Ito po yung Sunday, mga kapatid. So dito makikita natin, bakit inantay pa nilang sumikat ang araw kinabukasan? Kasi po, Saturday is a Sabbath day for the Jewish, mga kapatid. Ayon po sa kanilang tradisyon, bawal po silang bumisita, bawal po silang humawak ng patay, kasi pagka humawak po sila ng patay, i-consider po silang madumi. No? So ang ginawa nito mga babae ito, inantay pa nila kinabukasan, inantay pa nila maging Sunday para i-anoint ang katawan ng ating Panginoong Kristo. Ayan, no? Nang sikat na ang araw. So dito makikita natin mga kapatid, question dito, no? Sabi nga ng ibang reliyon, hindi kayo ligtas kasi hindi kayo sumasamba sa araw ng Sabado. Di ba may mga ganyan? Iko-question tayo, bakit kayo linggo sumasamba? No? Ang sagot po doon, para sa atin ba itong utos na to? Ito po ay Jewish tradition, Jewish Sabbath po ito. So para po ito sa mga Hudyo, no? So dito makikita natin, sabi sa Acts 20:70,
Sabi ni Luke, no? Si Lucas po ang sumulat nito eh. At nang unang araw ng Sanlinggo, Sunday po ito mga kapatid, nang kami nagkapisan upang pagputol-putulin ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. So dito makikita natin mga kapatid na ito yung simula. Kung ano yung ginagawa natin ngayon, ito po yung simula ng mga kapatid. So dito po, hindi lang sila basta nag-gathering, sila po ay nagpuputol-putol ng tinapay. Kagaya ng ginagawa natin kanina, tama? Umiinom tayo ng laman ng saro, kumakain tayo ng tinapay, no? Simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo. So ginagawa din nila mga kapatid. In-highlight ni Luke, no? Ni Lucas yung pagputol-putol ng tinapay at hindi lang pagpuputol-putol ng tinapay. Meron pang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dito nga po, tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Mapalad tayo sapagkat 1 hour lang tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon, no? Yung devotion natin. Pero sila mga kapatid, inaabot ng ilang oras. So, ang point dito mga kapatid, unang araw ng Sanlinggo, ginagawa nila yung kanilang pagtitipon. And then, mababasa natin later on, dito sa 1 Corinthians 16:2, sabi ni Apostol Pablo, tuwing unang araw ng Sanlinggo. So, every week, mga kapatid, no? Kailangan nag-gather, no? Kailangan nagpuputol-putol ng tinapay, every Sunday of the week. At sabi pa dyan, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsipan ayon sa kanyang ikagiginhawa, ibig sabihin yung collection, no? Upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. So ito po yung ginagawa natin mga kapatid. So nung una, first week, no, yung binanggit ni Lucas do sa Acts. And then ito namang binabanggit ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 16:2, naging weekly mga kapatid, no? Sinasabi diyan tuwing unang araw ng Sanlinggo. So ito po yung kung saan ginagawa natin yung tinatawag na ordinance, no? Kagaya ng ginagawa natin, may Lord's Supper tayo, and then meron tayong tinatawag na preaching service, no? At the same time, yung pag-share patungkol sa dakilang ginawa ng ating Panginoon Kristo. At meron ding pag-aambaga, no? Yung pag-aala ng kolekta, no? So dito makikita natin mga kapatid, every now and then habang tumatagal, yung pattern at saka yung practices, kaya po nandito po tayo ngayon, every Sunday mga kapatid, no? Sapagkat ito po yung itinakda, no? And then, next. Sabi po sa Pahayag 1:10, hindi na nga po every Sunday eh. Dito po sa Revelation mga kapatid, iba na po ang tawag, no? Ang sabi diyan sa Revelation 1:10, ito po ay si John, no? Ako'y nasa espiritu, ano po yung sinabi? Ng araw ng Panginoon. Sa English, Lord's Day pala ang tawag mga kapatid, no? Hindi pala Sabat, no? At narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. So dito makikita natin, no? Ang sinasabi ng iba na mahalaga ang Sabat, totoo, no? Hindi po natin, sabi nga po, hindi po binago yung timing ng Sabat, mga kapatid. Hindi po binago na Sabado yung Sabat. Kaya ang ginagawa po natin ngayon, ito po ang tawag ngayon dito ay Lord's Day, mga kapatid. So maling sabihin na ang Sabbath day natin ay every Sunday, mga kapatid. Hindi po Sabbath ang tawag natin, kundi Lord's Day. At maling sabihin na hindi tayo tumutupad, no? Sapagkat sabi nga po dito sa Hebreo 4:9-11, makikita po natin dito may natitira pa nga isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sa Ten Commandments, yung siyam po inulit, mga kapatid.
Pero yung Sabat, tinanggal po. Mapapansin ninyo mga kapatid. Bakit tinanggal? No? Sabi dito, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Sino po ito mga kapatid? It refers to our Lord Jesus Christ. So, ang Sabat po natin, hindi po yung araw ng Sabado mga kapatid. Ang Sabat natin ay nasa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Ang ganda ng sinabi sa verse 11, magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Sa Old Testament, mga kapatid, napakahalaga po sa kanila yung sinasabing Jewish Sabbath. Pagka sinabing Sabbath, yan po ay kapahingahan. Sa Jewish Sabbath, pagka sinabing araw ng kapahingahan, bawal ka magtrabaho, no? Miski yung nagpapagaling ang ating Panginoon Kristo, buhatin yung pinagaling niyang lumpo. Bawal, no? Bawal kang kumilos, maraming bawal during that time. So, ang Sabbath, day para sa kanila. This is a day ito yung trust to God. At iniisip nila ang provision ng Panginoon ay ibibigay sa kanila. Miski hindi sila kumilos. Pero sa New Testament, pagkapako ng ating Panginoon Kristo, nabago na po yan mga kapatid. Hindi na po every Saturday yung Sabat natin. Sapagkat ang Sabat natin ay nasa katauhan ng ating Panginoon Kristo. Nasa Kanya po ang ating kapahingahan mga kapatid. Sa Old Testament, hindi sila nagtatrabaho every Saturday for the whole day. Tama? Miski yung babae, yung tatlong babae kanina, bawal silang pumunta sa libingan kasi Sabat. No? So, bawal silang magtrabaho. But, in a new covenant, in a New Testament, sa panahon natin mga kapatid, no? Ang ating pong kapahingahan ay nasa finished work of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? So, hindi na po tayo hindi magtatrabaho ng Sabado sapagkat ang kapahingahan natin ay nasa ating Panginoon Kristo. During the Old Testament, every Saturday, bawal silang gumawa. But during the New Testament, in the New Covenant, every day we rest in the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen? So, pahinga po tayo. Monday to Sunday, pahinga tayo sapagkat nagtitiwala tayo sa provision at sa ginawa sa finished work of our Lord Jesus Christ. Maliwanag po ba yung mga kapatid? No? So, sana maging magandang enlightenment sa bawat isa na yung Sabat hindi po inilipat ng araw ng Sunday. Ang Sabat ay nasa katauhan po ng ating Panginoon Kristo mga kapatid. Sapagkat siya po ang ating kapahingahan. Tama? Miski sa kaligtasan mga kapatid, di ba? Siya po ang ating kapahingahan. Wala na tayong gagawin. Sa Old Testament, bago sila makapag-alay sa Panginoon, no? Merong itinakdang araw, merong tinatawag oras, at merong tinakdang tao. Pero sa panahon natin ng New Testament, tayo po ay everyday na nakakalapit sa Diyos. Amen po ba? Okay, so dito po makikita natin sa verse 3, sabi nila, nag-uusap-usap po yung mga babae, no? Yung tatlong babae. Wala silang kasama lalaki, isipin po ninyo yun. Sabi, at kanilang pinag-uusapan, sino kaya ang ating pagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? Merong kagad obstacle. Merong hadlang, mga kapatid. Kung dun sa verse 1, ang issue nila is yung danger ng mga bantay. Tama? Kung i-recall nyo yung sa verse 1. Kasi nakasil yung libingan, at the same time, meron pong surveillance, meron pong mga bantay na sundalo. No? Paano ka makakalapit doon? No? Pero, hindi lang pala danger ang issue dito, kundi yung obstacle, mga kapatid. Yung hadlang, no? Para gawin nila yung kanilang
devotion sa ating Panginoon Kristo para gawin nila yung kanilang true worship to our Lord Jesus Christ. Imagine niyo mga kapatid, 3 babae, namumroblema sila, paano nila mapapagulong yung napakalaking bato mga kapatid? Miski ilang oras sila magtulong-tulong doon, siguro ni konting uwang hindi nila magagawa mga kapatid. No? So dito makikita natin, hindi naging hadlang sa mga babaeng ito yung mga obstacles sa kanilang pagsamba sa ating Panginoong Kristo. So paano natin may-apply sa buhay natin yan mga kapatid? Kung minsan may mga panahon na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, sasamba sa Panginoon, iba't iba mga hadlang ang dumarating. Tama? Kung minsan wala kayong mapag-parkingan sa labas, no? May mga pagkakataon na pagka umuulan, bumabaha. Ay, hindi na kami tutuloy kasi baha. Pero ibahin niyo po itong mga babaeng ito. Kahit na anong uri ng hadlang, hindi po yan naging, sabihin natin, nakapigil sa kanilang pagsamba sa ating Panginoon Kristo. Bagkus, itunuloy nila. No? Sabihin nga natin na bago pa man sila mag-meet, alam na nila na nakasil na po yung libingan, mga kapatid eh. Pero makikita natin dito yung kanilang pananampalataya. Makikita natin dito na God always make a way. Amen? Sa lahat ng uri ng mga problema na kinakaharap natin, ang Panginoon ang palaging kikilos para sa atin, mga kapatid. Alam niyo po, ano, ako sinusubaybayan ko yung pagdidevelop ng ating campsite sa Magalang, Pampanga. Hindi po madali, mga kapatid. Ang mga kapatid na nagpasimula nito. No? Iba't ibang mga obstacle, mga problema na kinakaharap nila. Pero nakikita ko kung paano kumilos ang Panginoon. No? Kaya tignan nyo, nung pumunta kami, nung anniversary talagang napawawa ko sa Panginoon. Sabi ko, wow, ang ganda naman ito, Panginoon. Gumagamit ang Panginoon ng mga tao para magpatuloy ang kanyang gawain. So ganyan po ang Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. No? Kung ipa-priority natin ang Diyos sa ating buhay, anumang uri ng mga obstacle, mga problems, mga issues na kinakaharap natin, ang Panginoon ang magre-resolve niyan, mga kapatid. Mamaya makikita natin, pinoproblema nila sa verse 3. Tignan natin ang verse 4. Ayan, no? Sinabi po dito, alam nila kung saan nakalibing ang ating Panginoon Kristo eh. And then sabi sa verse 4, at pagkatingin, ay nakita nilang naigulong na ang bato, sapagkat yaoy totoong malaki. Tingnan nyo mga kapatid. Noong una, iniisip nila, pinoproblema nila kung paano nila bubuksan, igugulong yung bato. Pero merong kagad sagot ang Panginoon, mga kapatid, no? Ganyan po ang Panginoon sa buhay natin. Kung ipa-priority natin siya, kung unahin natin siya sa lahat ng bagay, siya po ang gagawa ng paraan, siya po ang kikilos sa ating buhay. Miski sa pag-aaral ng mga anak natin, mga kapatid, no? Wala pong hadlang na makatapos yung mga anak natin, maging engineer ang mga anak natin, maging magaling na teacher, maging chemist ang mga anak natin. Wala pong hadlang dyan, mga kapatid. No? Kung pinoproblema mo, yung problema mo, idaing mo yan sa Diyos, kapatid. At ang Diyos ang kikilos sa buhay nila. No? Meron tayong mga anak na mga pasaway, hindi natin madisiplina, no? Idulog nyo sa Panginoon. Ang Panginoon ang kikilos. May mga problema tayong financial, idulog nyo sa Panginoon. Wala kayong pambayad sa kuryente, mataas ang presyo ng gasolina, idulog nyo sa Panginoon. No? Siya po ang gagawa ng paraan. God will make a way. No? At isa pang nakita ko dito, mga kapatid, no? Dito sa verse 4, hindi naman kinakailangan ng Panginoon na igulong yung bato para makalabas siya in the first place. Tama? Sapagkat our Lord Jesus Christ is being resurrected with glorified body. Amen? Nakuha niyo po ibig sabihin, mga kapatid? Alam niyo po yung glorified body? Tumatagos po yan sa pader, no? Bigla po yung susulpot na lang. So, there is no way. Hindi na kinakailangang
buksan pa yung bato para makalabas ang ating Panginoong Kristo. No? At ibang-iba po yung resurrection ng ating Panginoong Kristo because His resurrection is unique. Hindi po ito kagaya ng resurrection ni Lazarus. Alam niyo po mga kapatid, yung main verse natin sa John 11, ito po istorya ng resurrection ni Lazarus. Si Lazarus, nung siya po ay buhayin ng ating Panginoong Kristo, no, i-resurrect na ni Lord Jesus Christ, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo sa mga tao, buksan niyo ang libingan. No? Sabing ganon. Kasi kinakailangan lumabas ni Lazaro. Kung hindi bubuksan yung libingan, hindi po makakalabas si Lazaro. Kasi ang kanya pong resurrection is different from resurrection of our Lord Jesus Christ. Kasi ang resurrection ni Lazarus, nasa katawan pa siya na mahina. Unlike sa resurrection ng ating Panginoong Kristo, dito sa pinag-uusapan natin, He is now in glorified body. Na which is, balang araw, yan po ang mangyayari sa atin. Amen po ba? Balang araw, itong katawan na to na nauubusan ng buhok, no, nauubusan ng kilay, humihina, hinihika, kumukulubot, tumatanda, balang araw mawawala po yan. No? Balang araw, yung katawan na yan, papalitan ng glorified body, yung pinakamagandang itsura natin mga kapatid. Gusto niyo ba yun? Yan. Balang araw, itong katawan na to, walang hadlang yung mga pader na yan para hindi ka makapasok. So yan po yung katunayan na totoong meron pong pagkabuhay na magmuli sa atin. Sa pamamagitan ng resurrection ng ating Panginoong Kristo. It demonstrates our life in the future, mga kapatid. Ganyan po ang magiging buhay natin pagka tayo po ay binuhay na magmuli ng ating Panginoong Kristo. Okay? So dito po sa verse 5, makikita natin, at pagkatapos sa libingan, ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan, na nararamta ng isang damit na maputi at sila'y tangagitla. Nagulat daw sila, no? Sabi, yung tatlong babae nakakita ng isang binata. Ito po isang binata nito, ito po mga kapatid ay anghel. No? So ang anghel po, hindi po yung kagaya ng napapanood natin sa cartoons na merong halo, na merong pakpak. Noong pong Friday, pumunta po kami sa Tanay. Nagpa-picture po yung mga kapatid doon sa merong pakpak ng anghel. No? Ang ganda po yung mga picture nila. No? Pero it signifies na anghel, wala po siyang pakpak. Ito po ay kagaya po natin mga tao lang. Miski po basahin niyo sa Old Testament na kung paano iniligtas yung pamangkin ni Moises, no? Doon sa Sodoma at Gomorrah, no? Hindi po dinefine doon yung anghel na may pakpak eh. Kundi parang tao. Ganyan po ang anghel. Kagaya po natin as human. No? At ang ganda ng pagkakaano ni Marcos. Pero alam niyo ba mga kapatid, may ibang perspective po si John patungkol po dito sa tagpong ito. Makikita natin na hindi lamang iisa yung anghel. No? Makikita natin sa John chapter 20, verse 11 and 12. Ang ganda nito mga kapatid. Napakaganda. No? Si John, he makes an striking parallel revelation. No? Kahalagahan nitong bakit niya nilagyan ng dalawang, isinaysay yung dalawang anghel. No? Kung saan yung position nila. Kung si Mark, dinidefine niya na isang anghel lang, dinidefine niya na anghel ay parang tao. Sabi nga po sa Hebrews 13, no? Verse 2, baka mamaya yung katabi nyo ay anghel. No? Kaya kailangan, kung sino yung mga tao makakasalamuha nyo, huwag nyong pakikitaan ng masama. No? Sapagkat ang anghel ay kagaya po natin para po mga tao. Anghel po yung katabi ninyo mga kapatid. No? So sabi po dito sa John chapter 20, verse 11 and 12, ngunit si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak. Sa gayon, samantalang siya umiiyak, siya yumuko at tumingin sa loob ng libingan. So dito po, hindi po nagko-contradict yung sulat ni Marcos
at itong sulat ni Juan. Hindi po ito nagkakontrahan, mga kapatid. May kanya-kanya lang po silang perspective o nais na mensahe na iparating sa bawat isa. And then, ito yung maganda, ito po yung highlight sa verse 12. At nakita niya ang dalawang anghel. Kanina ilan? Isang binata. Binata pa yung sinabi. So it signifies na anghel ay kagaya natin. Pero dito, sinasabi ni Juan, dalawang anghel na nararamtan na nakakaupo. Dito makikita natin yung kahalagahan ng posisyon ng dalawang anghel, mga kapatid. Okay? Ang isa'y sa ulunan at ang isa'y sa paanan na kinalalagyan ng bangkay na Jesus. Ano po ibig sabihin yan, mga kapatid? No? Ang ibig sabihin yan, yung pong Ark of the Covenant. Nakuha niyo, mga kapatid? Kung i-picture out niyo yung Ark of the Covenant, ito po ay, sabi nga po itong Ark of the Covenant, this is the presence of God on earth. No? Ito daw po yung luklukan ng Diyos. At itong Ark of the Covenant, ito po yung sinasabing where heaven meet earth. No? Dito mo matatagpuan ang presensya ng Diyos. At dito, itong Ark of the Covenant, mga kapatid, no? Ito po ay sinabi sa Exodus 25:17. No? Kung i-define natin yung Ark of the Covenant, di ko lang kung nakita niyo na sa picture to, na parang isang box, no? Na gawa sa akasya at gawa sa ginto. Yung akasya, it represents us human. But the gold, it represents God. No? At dito makikita natin na itong Ark of the Covenant na to, nandito po nakapaloob yung Ten Commandments, yung staff ni Aaron, at saka yung mana. No? So, kung mapapansin niyo, mga kapatid, no, yung Ten Commandments nasa loob ng Ark of the Covenant. Nasa ilalim ng tinatawag na mercy seat, yung tinatawag na luklukan ng awa. So sabi sa Exodus 25:17, at gagawa ka ng isang luklukan ng awa na taganas na ginto na may 2 sikot kalahati ang haba niyon at may 1 sikot kalahati ang luwang niyon. At gagawa ka sa 2 kirubin, ginto, na yari sa pamukpok, isang gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Nakuha niyo, mga kapatid. Sa ibabaw ng Ark of the Covenant, merong 2 kerubin. At yung pakpak nila, magkaharap sila. Nakatingin sila doon sa mercy seat, doon sa luklukan ng awa. No? Sabi nga, bakit tinawag na luklukan ng awa? Kaya po tinawag na luklukan ng awa at nasa ilalim yung Ten Commandments. Ang mga Israelita kahit kailan, hindi po nila kayang ganapin, tuparin ang Ten Commandments. Tama? Miski sa panahon natin ngayon, wala pong nakaka-perfect ng Ten Commandments. Tama? Walang nakagaganap niyan. Bukod lamang sa ating Panginoong Kristo nung siya ay naging tao. So kaya nasa ibabaw yung luklukan ng awa, yan po ang paraan ng Diyos, no? Kaya po dyan po iwiniwisik yung dugo ng toro, mga kapatid. No? Mamaya makikita po natin. So i-highlight natin kung ano yung kahalagahan. Gusto ko lang bigyan diin, bakit nasa ilalim yung Ten Commandments? Nasa ibabaw yung mercy seat, yung luklukan ng awa. So alam na yung Diyos na walang taong makagaganap ng Ten Commandments. Kaya yung sinasabing mercy of seat, ito yung covering of blood by breaking the law. No? Yung pong dugo na iniwiwisik doon, yun po ang nakikita ng Diyos. Sapagkat kahit kailan wala pong tao makagaganap ng 10 utos. No? Naka-highlight dyan yung 2 dulo ng luklukan. So yung nakita natin kanina doon sa John chapter 20 verse 12, yung posisyon ng 2 anghel, this is very significant. Mahalaga ito, mga kapatid, sapagkat it represents that our Lord Jesus Christ is more than mercy seat. Yun, sa masigit pa ang ating Panginoon Kristo.
sa luklukan ng awa. No? Makikita din natin sa Exodus, ito po, no? 25:17, no? At gagawin mo isang kerubin sa isang dulo at isang kerubin sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang kerubin sa dalawang dulo niyaon. Okay? At ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas, na nililimliman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay magkaharap, sa dakong luklukan ng awa, iyaharap ng mga mukha ng mga kerubin. And then sabi sa verse 21, at iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban. Yan, nakita niyo po, sa ibabaw. No? Bakit hindi nilang tinawag na cover, o lid, o pantakip? Bakit kailangan pantawagin na luklukan ng awa? No? At sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang mga kinaglalagdaan ng patotoo na aking ibibigay sa iyo. No? So, kaya po inilagay sa ibabaw, no, yung luklukan ng awa. Ito po yung grace ng Panginoon. Ito po ang kanyang biyaya sa atin. Amen? Sapagkat sa pamagitan ng biyaya, wala po tayong kaligtasan. Sa pamagitan ng biyaya, no, magkakaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Sa pamagitan ng biyaya, meron pong kapatawaran ng ating kasalanan. At sa pamamagitan ng biyaya, meron po tayong buhay na walang hanggan. Okay? Yan. Sabi pa sa Levitico 16:14, ito po yung yung ginagawa po ng high priest Sabi diyan, at siya'y, balik tayo. At siya'y kukuha ng dugo ng toro at iwiwisik ng kanyang daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa sa dakong silanganan. Meron pang place, no? At sa harap ng luklukan ng awa ay kanyang iwiwisik niyang makapito ang kanyang daliri ang dugo. No, ibig sabihin, ito pong ginagawa nilang ito po ay once a year lamang nila ginagawa, mga kapatid. No? Sila po ay papatay ng toro, at yung toro, yung dugo ng toro, ilalagay doon sa luklukan ng awa. No? So, it signifies, it symbolizes that the blood covering, no? It covers our trespasses, no? Yung hindi natin pagganap sa kautusan. So sana naintindihan niyo mga kapatid, yung kahalagahan ng posisyon ng dalawang anghel, no? Sapagkat it signifies na ang ating Panginoon Kristo, He is more than the mercy of sin, no? Masigit pa siya sa luklukan ng awa, mga kapatid. Okay, and then sabi sa Mark 16, verse 6 to 7, at sinabi niya sa kanila, huwag kayo mga gitla, hinahanap ninyo si Jesus ang Nazareno, na ipinako sa krus, siya'y nagbangon, wala siya rito, tignan ninyo ang dakong pinaglagkayan sa kanya. So dito makikita natin, ang first message ng angelic witness, don't be alarmed, no? Kumbaga, huwag kayong matakot, don't be afraid, no? Sapagkat Jesus is already risen, no? Kaya tayo mga Kristiyano, di na tayo natatakot mamatay di ba? Tama? Kayo ba takot mamatay? Naalala ko nang nabubuhay pa si Tata Rina noon, no? Hindi naging hadlang ang kanyang karamdaman, umaakit pa siya sa building hanggang 5th floor para lang makattend sa mga gawain, no? Dito, lagi kang tinatanong, kamusta na kayo, Tata Rino? Halimbawa, kunin kayo ng Panginoon, masaya siya. Hindi siya natatakot sa kamatayan sapagkat meron siyang pag-asa na balang araw, itong katawan na nahihina, sabi niya, papalitan ito ng Panginoon. Amen? So yan po yung pag-asa natin mga kapatid. So sinasabi, huwag kayong magulat, huwag kayong matakot sapagkat meron tayong pag-asa. Matakot kayo kung wala kayong Kristo sa inyong puso. Matakot kayo kung hindi pa kayo nagpapaligtas sa ating Panginoong Kristo. Okay? So napaganda ng angelic message, ng angelic witness. Huwag kayong matakot sapagkat nagbangon na muli si Kristo. At sabi sa 7, datapwat, magsiyaon kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, siya'y
nangunguna sa inyo sa Galilea, doon siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. Actually, ihinabili na po nito ating Panginoon Kristo. Sinabi na niya po ito eh. Nakakatagpuin niya ang kanyang mga alagad. No? Sapagkat siya ay muling mabubuhay. Pero mapapansin niya po dito mga kapatid, bakit po naka-highlight yung pangalan ni Peter? No? Naka-highlight ang pangalan ni Peter sapagkat bago ang nangyaring ito, bago siya ipinako sa cross, 3 beses po ipinagkaila ni Pedro ang ating Panginoon Kristo. Tama? At sabi ng Panginoon Kristo, ang taong nagkaila sa akin ay kakaila ko sa Diyos. So ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito mga kapatid, bakit sa Pedro? Maaring sabihin ng mga 3 babae, sa mga alagad, no? Ito yung mensahe ng ating Panginoon Kristo, no? Nabuhay siyang muli. So parang sabihin ni Pedro, hindi naman para sa akin yan eh. Kasi nagigilty si Pedro. Pero, binigyan ng highlight yung pangalan ni Pedro, mga kapatid. No? Bakit? Kasi po, ibig sabihin nito, ang ating Panginoon Kristo, He is willing to forgive. He is willing to restore you. Kung dating hindi maganda ang iyong buhay, kung dating nagsusugal ka, no? Kung dating may inaalagaan kang numero, kung hindi maganda ang iyong patotoo, kaya kang i-restore ng ating Panginoon Kristo. So, ibig sabihin ng pagkabuhay na magmuli, it means reconciliation, mga kapatid. No? Huwag mo isipin na ikaw na yung pinakamasamang tao, pero kaya kang patawarin ng ating Panginoon Kristo. He is willing to forgive you. No? Ito yung makikita po natin dito sa verse 7. And then, sabi po sa Hebrews 2:11, no? Ay, tignan po natin yung 8 muna. Nakalimutan ko ilagay yung 8 eh. Pwede ba i-flash natin, kapatid? Kasi 1 to 8 po itong natin eh. So, Mark chapter 16, verse 8. Sorry po, nawala pala yung verse 8. No? Actually, ito po yung pinakang end nung tagpong ito eh. No? Itong scenario ito. Mark chapter 16, verse 8. Okay, sabi po dito sa Bible na hawak ko, at sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan, sapagkat sila'y nagsisipangilabot at nangagigitla, kasi hindi po sila makapaniwala, mga kapatid, no? Na nabuhay na magmuli ang ating Panginoon Kristo. At hindi sila nagsasabi ng anuman sa kanino man sapagkat sila'y nangatakot. So dito po, hina-highlight lang yung nararamdaman ng 3 babae, mga kapatid. No? Na hindi sila makapaniwala sa mga bagay na na-witness nila, sa mga bagay na nakita nila, sa mga bagay na na-experience nila. And then, last verse do sa yung Hebrews. Yan. Dito lang po tayo magtatapos. Sabi po sa Hebrews 2:11, no? Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao, ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa, kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. So yan po ang tawag sa atin. Tayo po ay kapatid na ng ating Panginoon Kristo. So, ang encouragement and challenge po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayong ligtas na tayo, alam na natin kung saan tayo pupunta pagka mawala tayo sa buhay na to. Ang challenge po sa atin, how we will apply itong mga bagay na napag-aralan natin para naman mag-benefits yung mga kamag-anak natin na wala pang pagkilala sa ating Panginoon Kristo. So sabi ng ating Panginoon Kristo, make disciples all the nation. So bawat isa po sa atin, mga kapatid, meron po tayong responsibilidad na ipahayag ang pagkabuhay na magmuli na ating Panginoon Kristo. No? Kagaya nung ginawa ng 3 babae. Tayo pong lahat ay meron pong responsibilidad na ipahayag sa kanila na merong tunay na kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. So, sabi nga ni Kuya Tupay nung last week, ano yung nagiging hadlang para sumunod ka sa ating Panginoon Kristo? Sinusugan ko po yun eh.
Ano yung nagiging hadlang para hindi mo tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? So kayo po makakasagot niyan. Okay? So tayo po ay manalangin. Muli pa, Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo na nahayag. Tunay nga po na kung walang pagkabuhay na magmuli, ay wala pong kwenta itong ginagawa namin. Tunay nga po, kung walang pagkabuhay na magmuli, hanggang ngayon kami po ay makasalanan pa. At kung walang resurrection, Panginoon, ay wala pong silbi ang aming buhay dito sa mundong ito at sa buhay na darating, Panginoon. Maraming salamat sa mga katotohanan. Katotohanan na aming pangahawakan na balang araw kami po ay bubuhayin muli ayon po yan sa pangako ng aming Kristo. At itong katawan na to na nagkakasakit, nasisira, ito ay papalitan ng glorified body. Panginoon, nawa ang mga salitang mahayag, nawa mag-encourage sa bawat isa na mas tumatag pa ang aming pananampalataya. At higit sa lahat, mas mapaibig pa kami ng husto sa aming Kristo na siyang nag-alay ng kanyang buhay. Maraming salamat sa mga katotohanan na to. Tanggapin niyo po ang aming pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagdakila sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray.